It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba? Ay, maulan. Kaya lang ibuhos-buhos tapos nawawala, ha? Kaya ingat po tayo. Minsan yan po ang dahilan kaya tayo nagkakasakit, mga kuyang mga misis. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister El po, Elaine Apit. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes. DGIF, thank God it's a Friday. Ngayon po ay 20 ng buwan Oktubre. 10 araw na lamang mga kuya, eleksyon na. Sa ating mga headlines, ikalawang batch ng mga OFWs mula Israel dumating na sa bansa. Hotline para sa mga Pinoy na maiipit sa kaguluhan sa Lebanon, binuksan ng DMW. Mahigit 4 na bilyong dolyar na investment. Abay, nalikom daw ng Pangulong Marcos sa kanyang pagtungo sa Saudi Arabia. Presyo ng petrolyo na mumura na namang tumaas sa susunod na linggo. Naku, yan nakakatakot. Baka Bad news 2 na naman piso yan, na naman Lakay. yan. Samantala, oplan na bakla sa kontra illegal campaign materials inilunsad na ng COMELEC. Pork barrel scam queen Janet Lim Napoles sinatulang makulong ng 64 years. Wow, tagal. Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense binawalan na masundalan na gumamit ng A1 generator app. AI? Lakay. AI, yung artificial intelligence. Mall hours naman babaguhin simula November 13 hanggang Enero para iwas Carmageddon ngayong bear months. Ay, matraffic na. Naku, Lakay, ayoko nang lumabas. Davao de Oro niyanig ng malakas na linjol 5.9. Ang maganda, wala na po na italang nasaktan o kaya ay napinsala. Panahon naman ng amihan, opisyal nang idineklara ng pag-asa. At sa detalye natin mga balita, dumating na sa Pilipinas sa ikalawang batch ng mga overseas Filipino workers mula sa bansang Israel. Sakay ng eroplanong Etihad, Flight 424. Lupag sa Ninoy Aquino International Terminal 3 ang eroplanong sinakyan ng mga OFW dako alas 3:17 ngayong hapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, 18 OFW ang dumating sa bansa na kinabibilangan ng 14 na caregivers at 4 na hotel workers mula Israel. Tatanggap ng angkada report rate ng 50,000 pesos at transportation na gayon din ang pansamantalang matutuluyan at iba pang mga assistance. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Maasin, Iloilo sa Embahada ng Pilipinas sa Israel at sa iba pang concerned government agencies upang maiuwi na ang labi ng Ilonggang overseas Filipino worker na namatay sa pag-atake ng Hamas o Hamas militants sa southern Israel noong October 7. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na si Mary Grace Rodrigo Cabrera ang ika-4 na Pinoy na namatay sa nasabing pag-atake. Ayon kay Maasin Iloilo Mayor Francis Amboya, magbibigay ang LGU ng lahat ng tulong sa pamilya ni Cabrera sa barangay Buraca. Sinabi naman ng ina ni Grace na pangarap nito na magtrabaho sa Holy Land kaya napakasakit para sa kanilang pamilya na dito rin siya namatay. Samantala, nagbukas ng hotline ang Department of Migrant Workers para sa mga Pilipinong maipit sa malawak ang protesta ngayon sa Lebanon. Inilunsad ng DMW Overseas Workers Welfare Administration
ang 24/7 Task Force Lebanon Help Desk na may layong mag-assist sa mga OFWs at kanilang mapamilya na maaring maapektuhan. Bukas ang mga oras ang hotline number na 1632 1348 para sa hihingi ng tulong. At pwede rin po sa WhatsApp at Viber sa cellphone number plus o positive 63908-326-8344. Samantala, sinelyuhan ng Pilipinas at Saudi Arabia ang nasa 4.26 bilyon dolyar na investment agreement matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Saudi business leaders. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa mga kasunduang ito ang $3.7 billion sa pagitan ng Algier Human Resources Company, ARCO at Association of Philippine License Agencies for the Kingdom of Saudi Arabia. Para ito sa Human Resource Services. Naselyuhan din ng Mahara Human Resources Company ng Saudi ang $191 million investment agreement sa Staff House International Resources Corporation at EGMP International Corporation ng Pilipinas. Unang sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pirmahan para sa $120 million na halaga ng investment agreement para sa construction industry. Samantala, nakaumang na naman, naku mga kuya, full tank nyo na. Nakaumang na naman ang panibagong oil price increase sa darating na linggo sa araw ng Martes. Batay sa pagtaya ng oil industry, may piso ang itataas ng kada litro ng diesel. At 50 sentimos o hanggang 70 centavos sa gasolina. Samantala sa kerosene, pwedeng tumaas ng piso hanggang 125 kada litro. Ang pagtaya sa galaw ng oil prices ay nakabatay sa 4-day trading mula October 16 hanggang October 19. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga oil companies ang pinal na oil price adjustment at ipatutupad naman sa Martes, October 24. Mga kuya ha, full tank na nyo. Alak pa naman, laki magro-rollback, tinitipid-tipid ko. Kaya nga. May gera naman sa Middle East. Kaya ayan, siguro dahilan na naman yan. Samantala, halos kalahatin mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng isang taon. Sa latest survey ng Social Weather Stations, 46% ng 1,500 respondents ang tiwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. 40% naman na nagsabi na mananatili sa dati ang buhay habang 5% ang naniniwalang sasama pa ang kalagayan ng pamumuhay. Ginawa ang survey noong June 28 hanggang July 1 sa 1,500 na respondents. Oras sa ganap na alas 4:15. Meron daw pong kapangyarihan ang Kongreso na maglipat na alokasyong pondo ng mga ahensya ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Congressman John Tracy Cagas, nakasaad sa ating konstitusyon na maaaring baguhin ng Kamara ang allocation ng budget batay sa pangangailangan. Kaugnay ito sa reallocation ng confidential and intelligence funds ng ilang ahensya kabilang na ang Office of the Vice President. Matatandang inilipat sa mga security agencies tulad ng Philippine Coast Guard ang CIF na ilang ahensya na wala namang papel kinalaman sa national security. Samantala, binaklas na ng COMELEC ang mga campaign poster at tarpaulin ng mga kandidato na lumabag sa election rules. Sa report ni RH29 Boy Gonzales, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia
ang nationwide simultaneous Operation Baklas sa Recto, Santa Cruz, Manila. Ayon kay Garcia, isinabit sa ilalim ng LRT station ng maraming kandidato ng pagkabarangay chairman at kagawad ang kanilang mga campaign material. Bukas ay padadalhan na anya ng show cause order ang mga kandidatong lumabag sa election rules at pagpapaliwanagin kung bakit nagkabit sa ipinagbabawal na lugar. Samantala sa Quezon City, binaklas din ng mga taga-COMELEC at mga tauhan ng Quezon City LGU ang campaign materials na nakabit sa mga maling mga lugar. Batay sa report ni Val Gonzales, maaga ikinasa ng COMELEC ang Oplan na Baklas ngayong ikalawang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Dala ng grupo ang isang truck na ginamit sa paglalagyan ng mga binaklas na campaign paraphernalia. Babala ni Dexter Cardenas, head ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, magsasayang lamang ng pera ang mga kandidato kung pilit magkakabit ng campaign posters sa mga maling lugar. At hindi lang yan, baka ma-disqualify pa sila. Araw-araw niya ang gagawin nilang pagbaklas at idodokumento ang mga pasaway na kandidato at isusumbong nila kay Tulfo. Ay, hindi pala, sa COMELEC. Wrong address lang. Wrong address. Back to sender. Ayan. Samantala, naispatan ang mga paglabag ng kandidato sa pangangampanya sa Eastern Metro Manila sa lungsod ng San Juan. Isang buong slate para sa BSK election ang nagpaskil ng kanilang poster sa Livelihood Project Building ng Barangay Isabelita na pasilidad ng gobyerno. Sa Mandaluyong, may mga nagkabit ng posters malapit sa spaghetti wires o ang mga buhol-buhol na kawad ng kuryente. Samantala, nag-umpisa na ang Oplan Baklas ng COMELEC o pagtatanggal ng campaign materials na ipinapaskil sa maling lugar. DZRH Weather Bulletin. Wala pong bagyong mahabigan pero umuulan po ng basa. Lamig. At ngayon po ay panahon na raw ng amihan o northeast monsoon. Ibig sabihin ba ay simula ito ng taglamig. Alamin nga natin kung ano ito. Ano ang mangyayari sa ating kalagayan ng panahon at klima. Nasa ating linya si forecaster Lori de la Cruz ng Pag-asa. Ma'am Lori, magandang hapon po sa inyo. Lorelai. Magandang hapon din sir at sa mga kababayan natin. Tama po kayo sir, yung amihan ay official na pong nagsimula sa ating bansa dahil sa mga recent na ating observation at analysis, yung Siberian High doon po sa Siberia, Mongolia region ay unti-unti na po itong nag-strengthen o lumakas. So asahan na natin yung gradual cooling o unti-unting paglamig ng ating surface air temperature sa ilang bahagi ng bansa, particular sa northeastern part ng Luzon. Maging yung increasing na sea level pressure, ma-observe na rin po natin yan. So, these meteorological patterns indicate the onset of northeast monsoon in the season in the country. So, dahil dyan sa ating pagtaya ngayon ng ating panahon, nakaka-apekto ang northeast monsoon sa northern Luzon, habang yung shear line naman o yung boundary ng dalawang magkaibang air masses ay nakaka-apekto sa central Luzon. Kaya sa ating pagtaya, asahan natin na maulap na may mahihinang pagulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga dahil na nga po sa epekto ng amihan. Samantala yung shear line, nagbibigay o nagdudulot din yan ng maulap na papawirin sa Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at sa Calabarzon, maging sa Camarines Norte. So, saan man po ang ating lakad sa hapong ito hanggang mamayang gabi, huwag kong kalimutang magdala ng pananggalang sa ulan. So, natitirang bahagi ng bansa, generally good weather. So, doon sa Visayas at Mindanao, walang masyadong malawakang pag-ulan na inasahan at least in the next 24 hours. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ma'am Lorelai. Yes, sir. So, asahan po natin ng mga malamig na panahon ngayon, lalo sa gabi at madaling araw. Opo, unti-unti na po na mararamdaman unti-unti. natin yan. Though hindi po ito abrupt na
agad-agad ay malamig na or kumbaga December type or December-like na yung ating simoy ng hangin. So, mapapansin lang natin na unti-unti na po itong bumababa yung temperature. Gaano po kadalas ang minsang pagpatak ng ulan? Sa nabanggit natin lugar, doon sa eastern section of Northern Luzon, posible any time of the day ang mga mahihinang pag-ulan, light rain. So, yun po yung manifestation ng amihan. Pero dito po sa Metro Manila, yun nga po, any time of the day pwede rin yung moderate to occasionally heavy rains o yung caused by thunderstorms. Yung thunderstorms na yan, ang nagkukos niyan o nagdudulot niyan ay yung shear line. Ano ba yung shear line? Apo, yung shear line para po Paki-share itong... nga, please. Apo, yung shear line para po itong boundary. Kumbaga, ito po ay parang axis, boundary, na kung saan ang dalawang magkaibang hangin, ang tinatawag natin dyan air mass, dalawang air mass na magkaiba ang temperatura, malaki ang pagkakaiba ng temperatura, ay nagsasalubong. So, once na nagsalubong po sila, ang nagiging resulta ay nagkukos o nag-form yan ng mga clouds, particularly cumulonimbus clouds, at yun po yung nagbibigay sa atin ng thunderstorms sa mga affected na area. Ayun. Pero ngayong buwan ng Oktubre, Ma'am Lorelai, ala na ba tayong asahang bagyo? Bagyo. Opo, sa ating forecast, at least in the next 5 days, wala tayong inasaan, sir. Pero maganda pa rin mag-monitor pa rin kasi very dynamic yung ating weather, especially dito sa tropics. So, hindi natin pa pwedeng masabi like for the next week. Kaya mag-monitor na lang din po. Pero hindi pa Paskong-Pasko, Ma'am Lori, no? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay, Ma'am Lorelai, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. So, kailangan na ngayon ng jacket. Kailangan daw ng kasi Heyong. Ano yung sabi ni Yusek Dududula ng DOJ? Ano lahay? Cuddle weather. Cuddle weather. Ay, kailangan ng kayakap. Lakay pa rin mga single. Ayan na naman. Ayan na kailangan, ha? Kailangan na may pampainit ng katawan. Ayun. Pag ganito umuulan, ha? Lalamigin ka talaga. Nako. Kumutukot sila, miss. Awanon. Ilalamig na nga eh. At babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Pork barrel scam queen Janet Napoles sinatulang makulong ng 64 years. Wow, tagal. AFP at DND binawalan ang mga sundalo na gumamit ng artificial intelligence generator app o yung A1 app. Baka ma-monitor kayo, ha? Ito, ha? Mall hours, mga kuya, mga misis. Babaguhin na simula sa November 13 hanggang January para iwas sa Carmageddon ngayong bear months. Ano gagawing tanghali tapos hanggang alas 12 na. Yan, ganyan ginawa nila last time lakay. Up to midnight. Babalikan po natin ang detalye ng mga balita yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Ninong Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Oras Mistea. Ganap ng alas 4:24. Para hindi mabiktima na anumang mga katiwalian. Ayon kay PAGCOR President CEO Al Tenco, ang pagsali sa illegal gambling activity sa isang uri ng krimen. At bukod dyan, bilyong pisong dapat kitain din ng pamahalaan ang mawawala. Hinikayat na ahensya ang mga gaming aficionados na makilahok lamang sa mga licensed online-based gaming tulad ng electronic games at electronic bingo para sa mga kaaya-aya at ligtas na paglalaro. Ang kinikita ng PAGCOR mula sa legal online gaming operations ay sumusuporta naman sa mga programa ng pamahalaan katulad na lamang sa mga ibinibigyan na 4Ps, pagkakalob ng health facilities, pagpapatayo ng mga school buildings at evacuation centers at pagsasanay ng mga atletang Pinoy. Deo makalma pag-utusan nyo.
Deo Makalma po for Barangay Chairman. Ayan. RH Break Time. Bakit ka natatawa? Ang katangi-tanging kandidatong itataas ko ang kamay pati paala kahit Ayan. isalabay ko pa Maraming salamat, Miss Thea. At sa detalye pa rin natin mga balita, standby Manang Milky, standby Raymond, standby Christian Manyo, standby Batang Saudi. Eto, maaring endorse daw ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan ang kanilang mga manok na kandidato sa barangay at SK elections. Batay sa paliwanag sa DJ race ni election lawyer Atty. Romy Makalintal, malinaw daw na nakasaad sa batas ang non-partisan at hindi ang non-partisan candidate. Pwede niya ikampanya ng mga halal na opisyal ang kanilang mga kandidato maliban na lamang kung sila ay appointee. Punto ni Makalintal, sumusuporta rito ang madesisyon ng Korte Suprema at resolution mismo ng COMELEC. Ganito ang paliwanag ni election lawyer expert Attorney Romy Makalintal. Non-partisan barangay election. Ang ibig lang sabihin yan ay ang mga kandidato ay hindi pwedeng dalhin ng mga political parties. Hindi sila pwedeng manominate. Okay. Diba? Hindi katulad ng mga regular election na nagkakaroon ng nomination mga political parties. Yang mga elected officials, and from the very start, sila ay mga partisan political persons na. Yan ay sinabi ng ating Korte Suprema sa kaso ng Quinto versus COMELEC noong 2010, At maging ang Commission on Elections noong July 2, 2002 sa kanilang COMELEC Resolution number 02-0095 ay nagsabi rin na ang mga local government officials na elected ay pwedeng mangampanya at yan naaayon sa decision ng Korte Suprema sa kaso ng Oxenia versus COMELEC noong 1984. Kaya maliwanag na yung mga local elected officials pwede silang mangampanya. Pero klaruhin po natin na baka magkalituhan po kasi ako rin nalilito Yan po ay legal opinion lamang ni Attorney Romy Makalintal. Kasi sinasabi ng COMELEC non-partisan ito at sa kanilang paliwanag bawal mag-endorso ng mga kandidato sa pagkabarangay at SK elections. Siguro po para mas klaro ito, alamin po natin mahabigan ang stand clarification ng Commission on Elections. Sa iba pang balita, hinatulan ng Sandigang Bayan ng 64 na taon na pagkabilanggo ang itinurong pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Napatunayang guilty si Napoles sa 4 counts of malversation at 4 counts ng illegal disbursement sa 20.9 million pesos na public funds mula sa pork barrel ni dating Congressman Arthur Pingoy ng South Cotabato. Sa ngayon ay pinagsisilbihan na ni Napoles ang iba't ibang hatol ng Sandigan Bayan at nakakulong siya sa Correctional Institution for Women. Convicted rin si Napoles sa salang plunder noong 2018 at hinatulan ng Sandigan Bayan ng parusang habang buhay na pagkabilanggo. Samantala sa ating mga reports, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA pinatitiyak na malakas ang kaso sa masangkot sa pagpasok ng bilyong-bilyong pisong halaga ng droga, shabu at mga cocaine. Ang detalye mula kay Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Yateya, dapat yakin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na malakas ang kasong isinampa laban sa mga nagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ito ang hamon ni Congressman Robert A. Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, nang saksihan ng pagsunog sa Cavite ng 6 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasa kustodiya ng PDEA. Iniimbestigahan ng komite ni Barbers ang nakumpiskang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu
sa isang warehouse sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Bukod pa dito ang shabu extender na nakuha naman sa isang abandonadong sasakyan sa parking lot ng isang supermarket sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon sa PIDEA, kasama sa sinunog ang 274 kilos ng shabu na nakumpiska sa Manila International Container Port noong October 6 at ang 208 kilos ng shabu extender na na-recover naman sa Mabalacat City. Sinunog umano ang mga ito dahil hindi na kailangan bilang mga ebidensya. Hindi naman sinunog ang 530 kilos ng shabu na nakuha sa warehouse sa Barangay San Jose Malino dahil di patapos ang isinasagawang investigasyon dito. Ibinatawag ng komite ni Barbers ang negosyanteng si Willie Ong na siyang may-ari ng warehouse sa Barangay San Jose Malino sa susunod na hearing. Una rito, pinuri ng liderato ng Kamara ang Bloodless Drug Campaign ng Marcos Jr. Administration na nagresulta ng bilyong pisong halaga na mga nakukumpiskang illegal na droga. Para sa kauna-una sa Manang Milky, yes, alam mo nagkakalituhan dyan. Una nga, bago yung unang report na 34 billion ba? 31 na billion. At meron pala extend, parang pagkain ba? May extenders na ba ang shabu ngayon? Paano yun? Ano yan? Kasi, ang sinasabi ng mga authorities lakay at Thea, parang iba-iba yung grade ng shabu eh. Meron talagang high quality at yung iba naman na nabebenta daw ng mas mura sa merkado, ito yung merong extender. May arena? May flour ba yan? Baka merong arena. Ano man extender to. So yung pinaka mataas na quality lakay, yung siguro ito yung pinakamahal. Pero yung iba naman merong extender na nilalagay kaya medyo mura lakay at Thea. Parang bigas lakay. Yung isa mabato, yung isa premium. Oo, iba-ibang uri na ng illegal na droga. Pero grabe, nakakatakot. Yung mga binabagsak sa ating bansa, hindi na milyon lakay ang pinag-uusapan. Bilyon piso. Pero alam mo, na-clarify na ba man ng Milky? Kasi yung ang pinagtatuloyan namin dito, nung unang report ng PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo, ay umaabot ng 31 billion yung nasabat nila dyan sa MICP, dyan sa Manila International Container Port. Tumahimik sila ng isang araw. Tapos the following pangatlong araw, yung 31 billion na shabu, naging 2 billion na lang. Natapiasan ang laki naman. Laki naman ang inalis lakay. Kaya nga ang laki naman. Yung pang sinunog, gaano ba kadami yun? Ayan, baka mamaya pinapalusot na lang tayo. Nakikita mo sa picture, napakarami. Ganun ba marami yun? silang sinunog sa may Cavite. Halaga daw nito ay 3.6 billion pesos. Pinagsama-sama ito sa iba't ibang mga operasyon ng PIDEA at ang National Bureau of Investigation. So nakakalito lakay ang computation niya, nagkakaiba-iba. Pero kung titignan mo, ang laking halaga ng shabu at ilan pang illegal na droga ang nakukumpiska ng mga otoridad at pagpatuloy pa rin ang gagawing investigasyon dyan ng Kamara sa pamagitan ng komite ni Barbers at ipapatawag lakay ang negosyanteng si Willie Ong. Hindi si Dr. Willie, si Willie Ong na siyang may-ari ng warehouse dyan sa Malacat, Pampanga. Kutya, pagka pipitsuging nahulihan lang ng 1 gramo dyan, huli. Eto, may-ari ng bodega, Willie Ong. Sino ba itong Willie Ong? Ba't di pa arestuhin yan? Oo. Sa mga nagdaang pagdinig ng komite ni Congressman Barbers lakay at Thea, mukhang may ugnayan doon sa local officials ng Pampanga. Yun din ang tinitignan nila. Doon sa nagdaang local officials ng Pampanga, kasi yung may-ari ng warehouse, si Willie Ong, ay ang nag-approve daw. May mga ganong kwento ay yung local, yung LGU, nung nagdaang LGU ng Pampanga. The mere fact na nandun sa kanyang property ang mga droga, imposibleng wala siyang kinalaman dyan. Ba't iimbitahan pa? Bakit hindi isubpina yan? Ba't hindi arestuhin? Baka naman. Yun ang pinakamalinaw na ebidensya na lakay at Thea. Baka nagkakaayusan na dyan. Sino ang PIDEA Chief? General Lasso. Anyamatan Apo, nakababain. Ay, Apo. Na-call a friend lang lakay. Ganun ba yun?
Ano bang kinatatakutan po ninyo? Ay, naku talaga. Uminit tuloy ang ulo nila kaya Ay, na sinabi mag-weekend. mo. Kaya nga, ang lamig-lamig pa naman ang panahon manang Milky. Kaya Oo nga. nga, tama. Alam mo, pagka droga ang pinag-uusapan na manang Milky, mainit ang ulo natin dyan. Ay, totoo yan, Lakay. At pagka dyan dapat nakita nating medyo may mga ilang dyan nakikisawsaw na mukhang pinoprotektahan pa yung mga sangkot dito sa illegal drugs. Siguro dapat Lakay dito kunin yung yung COA para ma-audit muna yung halaga nung nakukumpiskang illegal na droga. Kasi ikaw mismo nagsasabi na lumiliit yung Kaya halaga. nga Mula dun sa bilyong Original. Parang oo, ngayon bilyong piso na lang yata ang pinag-uusapan. So maganda rin na malaman magkano ba talaga yung nakukumpiska na halaga ng illegal na droga. Ayan. At pagkatapos yung may-ari ng bodega, sino yung shipper? Sino yung consignee? Imposible namang walang consignee yan. Alangan naman nakalusot dumating sa puerto yan, sa customs na walang mga pangalan. Nasa mga pangalan yan? Baka naman kayo-kayo dyan. Naku, nabingay-bingay na. Mainit. Oo, mainit ang ulo nila Kay. Kasi pasensya na po, Congressman Robert Asa Barbers, ha? Abay, mukhang mahina po ang mga bubit natin dyan, ang intel natin dyan. At bakit hindi nyo alam kung sino ang mga nag-import, ayan, sino ang tumanggap, at pagkatapos, alam na yung may-ari ng bodega iimbestigahan. Diyos ko, ang tagal na. Pag-iisang buwan na naman. Wala ba sila CIF, Lakay? Baka magkalimutan na naman. Oo. Pero next week yata ang pagpapatuloy na investigasyon Lakay ng House Committee on Dangerous Drugs, kaya baka ipatawag na. Ipapatawag itong si Willie Ong. Kaya pwede ba palitan na yung chief ng PIDEA, yung mga nasa PIDEG dyan? Pwede ba ibalik si General Aaron Aquino? Yan ang hinahangaan natin. At saka si General Santiago, yan ang mga mabibigat na naging PIDEA chief. Umay ka na ba, Lakay? Walang sinasanto. Umay ka na sa kanila? Oo, wala. Awan. Nakapsot. Mahina. Okay, maraming salamat, Mana Milky. Magandang hapon Lakay at happy weekend sa inyong dalawa. Pag mainit ang ulo Lakay para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Di ba nag-react nga si Congressman Joey Salceda dyan? Ilang milyong kabataan ang masisira dito sa drogang ito na bilyones ang halaga. Mag-Saudi na nga tayo. Lakay, ito na lang. Suporta sa mga magsasaka na benepisyaryo ng CARP. Dapat palakasin ng DAR upang hindi na kailangang mag-import ng bigas. Ayon yan kay Senator Bongo. Ang detalye, ihahatid ni RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Mayor, hinimok ni Senador Christopher Bongo ang pamunuan ng Department of Agrarian Reform na palakasin pa nito ang suporta sa mga magsasakang benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa budget deliberation sa 9.3 billion pesos na 2024 proposed budget ng DAR. Sinabi ni Go na mahalaga ang suporta sa mga small-scale farmers dahil sa kanilang galing ang supply natin ng pagkain. Giit ni Go, kailangan ng mga magsasaka lalo na ng mga CARP beneficiaries sa mga farm inputs upang gumanda ang kanilang production. Paniwala ng Senador kung mabigyan ng dagdag na support ang mga magsasaka natin ay tataas ang ating production ng palay at hindi na natin kailangan mag-import ng bigas na siyang ginagawa ng Department of Agriculture. Ipinagmalaki ni Kuna noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maraming agrarian reform beneficiaries ang nakinabang sa ipinamigay na Certificate of Land Ownership Awards o CLOA. Samantala, mayroon Ms. Teya kanina hinatid sa DOJ yung 4 na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated para sa kanilang hearing. At pagkatapos ng hearing ay ibinalik din ang mga ito sa Senado. Ito sila, kasama sila Senior Aguila, ito si Jeren Skilario, yung dating mayor at bukal na si Mamerto Galaneda, si Karen Sanico at yung kanilang kasamang babae na si Janet Ahok. Ito yung samot-saring kaso ang kinakaharap ngayon ng grupong ito sa Department of Justice na kinabibilangan ng pagdabag sa anti-child abuse law, forced child o dahil sa forced child marriage, qualified trafficking, kidnapping at serious illegal
detention. Raymond, Mayor, ilang araw na silang nakulong sa Senado. Mukhang nangayayat na si Senyor Aguila. Oh, maka maging pipit na yan. hindi ko na nabilang pero 2 linggo na mahigit, Mayor eh. Aha. Magta-3 linggo na sila doon sa 3 linggo na. Doon sa Senate quarters nila. Yung mapat na mga ito na opisyal ng SBSI na inakusahang kulto dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Samantala, dumako tayo sa Saudi Arabia. Update sa pagdalo ng Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso Mislet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Lakay. Assalamualaikum. Lakay, Mr. Ongoing ang pulong ng mga leader ng ASEAN at Gulf countries dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Full force ang mga pinuno ng mga bansa sa Southeast Asia, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa formal na pagbubukas ng summit proper kanina, isa-isang sinalubong ni Saudi Crown Prince at Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud ang mga leader ng ASEAN at GCC countries. Nagbigay ng opening statements ang prinsipe bilang GCC chairman at ASEAN Chairman Indonesian President Joko Widodo. Ilalatag sa conference ang framework of cooperation sa pagitan ng dalawang regional organizations. Inaasahang malaki ang maitutulong ng Arab countries sa pagtugon sa energy at food security ng ASEAN. Sa energy security, dahil ang mga ito ang petrochemical powerhouses, at sa food security dahil ilan sa mga bansang ito, partikular ang Qatar, ang pinakamalaking producers ng fertilizers. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lep Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Let. Galing lang kaya, parang natatang twister ako dyan. Tagal kong pre-practice kayo. Samantala, pagmamando ng trapiko, tututukan ng MMDA sa nalalapit na holiday season. Light violation sa mga motorista, pansamantalang palalagpasin. Ano yung mga light violations? Ayon yan kay Chair Artes. Idetalye mo RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at Teya, puspusa na nga ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa Carmageddon ngayong holiday season. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, simula November 13 hanggang January 6, ang kanilang mga tauhan ay tututok muna sa pagmamando ng trapiko at pansamantala munang palalagpasin ang ilang uri ng light traffic violations, kabilang na dyan ang simple swerving at iba pa. Paliwanag ni Artes, kadalasan kasi nagdudulot pa ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga inuhuli dahil sa iba't ibang traffic violations ng hanggang 2.5 kilometers. Pero paglinaw ni Artes, huhulihin pa rin ang mga lalabag sa coding, pagpasok sa bus lane at iba pang mabibigat na violations. Samantala, extended din ang duty ng mga MMDA hanggang alas 12 ng gabi at ipagbabawal din ang pagkukumpulan ng mga traffic enforcers paggamit ng cellphone at iba pang aktibidad na walang kinalaman sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Samantala, sa iba pang balita, nauusong Artificial Intelligence Generator app. Iniiwasang makapekto sa national security kaya ipinagbabawal sa mga tauhan ng DND at AFP. Para sa detalye, narito si Edniel Parosa. Edniel. Bago nitong si Miss Aliyah. Kupag naman nito. Ang KJ naman daw, Lakay. Standby, Val Gonzales. Samantala po sa kaugnay na balita dun sa report ni Christian Manyo, ayan, ipatutupad na po ang adjustment mall hours sa Metro Manila simula November 13 hanggang January 8. Nako, eto na po ha.
Sinabi kanina ni Chairman Romando Artes ng MMDA na gagawin ang adjustment upang makaagang sa inasang traffic o Carmageddon. At dito nga ay gagawing 11 to 11. Magbubukas ang mga malls ng 11 ng umaga hanggang 11 ng gabi. At yung delivery hours naman ay 11 p.m. hanggang 5 a.m. Maliban na lamang daw sa mga perishable goods. Ganito ang paliwanag ni Chairman Artes. I-require po natin ang mga mall operators na mag-submit ng traffic management plan po nila para po kung meron silang mga sales or promotional events ay kailangan po 2 weeks before ng nasabing event ay mag-submit po sila ng traffic management plan. Yung pong ating mall hours ay ipapa-adjust po natin from 11 a.m. to 11 p.m. onwards. Starting din po yan ng November 13. At yan po ay tatagal hanggang January 8. Samantala, bawal gumamit ng Artificial Intelligence o AI image generator apps ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., ang online training digital application ay may kasamang peligro sa privacy at seguridad. Paliwanag ng kalihim, ang AI image generators ay nagagamit para gumawa ng pekeng profile na maaaring magresulta ng identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang iligal na aktibidad. At sa kaugnay na balita, narito si Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Mr. Yap, pinangangambahang makompromiso pati ang national security ng Pilipinas sakaling magamit ang artificial intelligence para manakaw ang mga personal na impormasyon ng defense leaders ng bansa. Ayon kay DND spokesperson Director Arsenio Andalong, ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ni Secretary Gilbert Teodoro ang paggamit ng nauuso at trending ngayong application na gumagamit ng AI. Sa panayam ng media sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Andalong na iniiwasan ni Teodoro ang identity theft sa mga high-profile na opisyal ng Defense Department. Bagamat wala pang pag-aaral na nagsasabing pwede ngang magamit ang AI app laban sa national security, ibiniin ni Andalong na walang sistema ang 100% epektibo at nag-iingat lamang si Teodoro dahil maraming high-profile leaders ng DND. Sa isang memorandum na nagdaan ng kalihim, inutusan niya ang DND at mga kawal ng AFP na iwasan ang paggamit ng naturang app na nauuso nga sa social media. Inihalimbawa pa ng SMD ang trending ngayong app na nangihingi ng 10 pictures ng isang user para mag-generate ng yearbook na filter o edited pictures. Pinag-aaralan naman ng kagawaran ang kanilang social media policy para tuluyang maimplementa ang memo ni Teodoro. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Babalikan po natin ilang pang detalye na ating mga balita. Standby Val Gonzalez, standby Miss Alia Ikatlo de Fort. Happy birthday muna kay Jose San Miguel Rivera. Ba? Jose Miguel, abay, alam ba tayong fundador super special dyan? Uy! Suabehan lang kaya? Level up na tayo. Yan. Mula sa emperador, fundador tayo ngayon. Happy birthday Jose Miguel Rivera mula kay Mami Lizelle at kay Daddy Ricky. At happy birthday din kay Mama Carleya Miranda. Kala ko sino si Carleya? Si Ma'am Roda pala yan. Oo. Mama Roda Miranda ng MBC Finance. Alam mo tayo merienda? Hindi ko pa nararamdaman. Hindi nga nagpaparamdam si Ma'am Roda. Ma'am Hapon Roda, where na you? Yan lakay. Ilocana ba siya? Maka. Oy, Kuyang, aba, birthday pala mga brethren ni Kuyang Noli Locsin, di-tank ng Toyota, ha? Aba, happy birthday Kuyang Noli, ha? Di-tank Locsin. At binabati natin si Kuyang Robert Saluta. Aba, congrats Kuyang Robert Saluta, ha? Ang maker ng mga bulletproof at bomb-proof na mga sasakyan. Congratulations Kuyang Robert Saluta bilang new elected president, High Sheriff ng Metro Manila Shrine Club. At magandang hapon sa ating mga novices, mga nobles.
na nag-daraos nga ng kanilang hot suns dyan sa Olongapo City. Magandang hapon po Kuyang Roland Paulino at sa ating wrecking crew. Ayan, chill-chill lang mga kuyang. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:58. Standby, Miss Alia. Standby, Val Gonzales. Batilan natin ng happy birthday din si Brigadier General Sidney Hernia ng PNP Anti-Cybercrime Group at dating Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu. O mga kuyang, binabati ng PMA Tanglaw Diwa Klasa 1992. At binabati natin si Bishop Efraim Fautagana na kikinig sa atin ngayon, nanonood. At si Ma'am Nelly Valdez. Hi Ma'am Nelly, kumusta po kayo? Get well soon. At paring Vic Lima, good afternoon pare Koy. At Kuyang Dado Melegrito. At sabi ni Mr. Michael is my guy, ating business correspondent, ang dollar. Ang palitan ng dollar ngayon ay 56.84. Wow, lumalakas ng konti kasi dati muntik na maging 57 Lakay. 2 centavos na lang yata 57 ang palitan. Pilot rollout ng food stamp program ng DSWD. Palalawakin pa sa Disyembre. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palawakin ang full-scale pilot implementation ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP sa buwan ng Disyembre. Ito ang inanunsyo ni DSWD Undersecretary for Innovation sa Eduardo Punay matapos ang ika-4 na Redemption Day sa pilot beneficiaries na isinagawa sa Tondo, Manila. Ayon kay Yusek Punay, dahil sa nilabas na EO number 44 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagdideklara sa food stamp bilang flagship program ng administrasyon, matitiyak na ang pondo para sa pagpapatuloy ng programa sa taong 2024. Dahil dito inaasahang mas marami pang pamilya ang makikinabang sa programa para bakasan ang kagutuman sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Val at sa ating balitang showbiz sa Miss Thea. Miss Universe Philippines Gazini Ganados nangangamba sa sitwasyon ng pamilya sa Palestine. Ang detalye hatid sa atin ni Alia Ikatlo IV. Alia. Lakay at Miss Thea, labis nga na nag-aalala ang Miss Universe Philippines Beauty Queen na si Gazini Ganados sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Palestine. Si Gazini ay half Filipino at half Palestinian at naninirahan sa Palestine. Ang kanyang pamilya na naiipit ngayon sa gera. Naging tahimik daw muna siya sa issue dahil sa tingin niya ay kulang pa ang kanyang nalalaman para magbigay ng opinyon o hindi pa daw siya culturally informed. Pero ngayon ay hindi niya na kayang manahimik lalo na't marami na raw inosenteng namamatay. Anya, ang ginawang pagpatay ng mga Hamas na sibilyan ay malala pero mas malala pa ang ginawang pag-counter ng Israel dahil 10 times na individual pa ang namamatay. Iminahagi din ni Gazini ang pag-uusap niya sa kanyang kapatid at stepmother na nasa Palestine, Gaza. Ayon sa mga ito, hindi nila alam kung tiyak pa ba silang mabubuhay pagkatapos ng gulo. Sa makikita natin dyan sa RHTV, ang translation ng sinabi ng stepmother at ang kapatid ni Gazini ay sa Ingles, ito ang translation, Lakay at Misea, I don't know if we will live or die in the end. I want to tell you that I love you. Ayun na lang ang nasabi nila kay Gazini. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Miss Alia Ikatlo IV. Kaya dapat make love, not war. Give love on Christmas Day. Ay, nako talaga. Ayan, di pa pumapasok ang Russia at China dyan, ha? Totoo na kayo. Ayan, yung Amerika, sul-sul. Bali, dalawa lang kayang ongoing na Russia, Ukraine, and then Israel, Palestine. Ayan,
Ay, nako talaga. Anyway, mga kuyang mga misis, thank God it's Friday. Chill-chill lang po tayo, ha? At ingat-ingat, umuulan po ng basa. Ayan, yung bumbunan natin, yung mga kuya natin makalbo. Ay, kalbo dyan. Pandungan natin. Uso po ang sakit gayod, ha? Ayan, yung ubo-ubo sipod-sipod dyan, ha? Ayan, yubod dyan, ingat po tayo. Ayan. Buti na nga, ginandahan ko ang t-shirt ko ngayon laki. Salamat sa'yo, ha? Pasalamat ka kay Mr. Reggie Espiritu. Ayan. At ayan ang kapo natin palatuntunan ng break time. Thank God it's Friday. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye!